Hello mga kalakay! Magandang araw sa ating lahat. Nandito muli ang inyong kaibigan Lakay Kalpog upang maghatid sa inyo ng magandang araw. At nandito tayo para sagutin ang ilang mga katanungan ng ating mga kalakay at magbigay din ng mga tips kung paano tayo magsisimula sa ating business na fried chicken. At bago ang lahat, shout out muna kay Boxing Highlights Sok Nabal from Santa Rosa, Laguna. Sana nakapagsimula ka na sa iyong business na fried chicken. At shout out din sa ating kalakay na si Arts T. Kalunghe, supportahan natin ang kanilang mga channel. So, meron tayong mga nagtatanong kung paano magsimula ng ating business na fried chicken. Ano ang ating mga kagamitan na ating bibilhin para tayo ay may gagamitin sa ating pagpa-fried chicken. Ang nagtanong ay si Rap Carmelo at Francis Timothy Anchuelo. Ano ang gamit na burner? Ano ang katanungan na ating sasagutin ngayon? Pero bago ang lahat, kung bago ka sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-hit ang red button at ang notification bell para updated ka sa susunod pang mga video. So, ang una nating dapat na may pundar ay ang ating burner. So, yan ang burner. May dalawang klase ng burner. Ito yung burner na malakas, pressurized, at ito yung ordinary. Yan, ordinary. So, siyempre, bibili ka din ng hose kasi iba yung hose. Walang kasamang hose ang burner. Kaya bibili ka ng hose. Yan. So, ito na. At itong pressurized na burner, meron siyang sariling pressurized na regulator. Yan, ito yung pressurized na regulator. Itong ordinary, ganito yung regulator niya. Iba. So, hindi pwedeng gamitin itong regulator ng ordinary sa pressurized kasi hindi magkatugma. Kung pressurized ang gagamitin mo, siyempre pressurized na regulator ang bibilhin mo. Yan. So, ang price nito, itong pressurized na burner ay 2,800. Yan. Tapos yung hose, about 2 meters ito, mga 180 pesos. Meron din na mas mababa, 1.2 meters, 120 pesos, ganoon. Ito naman na ordinary na burner ay mga 1,300 to 1,600. Yan ang presyo niyan. Yan. So, syempre kailangan natin ng tangke. Yung LPG, kailangan natin yan. Ang presyo ng LPG ngayon ay mga 2,500 kasama na yung laman niya. Pagka bumili ka ng bagong LPG tank. So, magkaiba ang apoy ng pressurized saka ordinary. Ang pressurized mas malakas. Kung nakita nyo yung apoy ng acetylene, parang ganon. Maingay siya. Maingay yung apoy niya. Samantalang itong ordinary mild lang. So, magkaiba talaga ang apoy. At ang kayang lutuin nito, yung ganitong apoy ay mga 15 piraso na tagbe-20. At itong malaki, kayang lutuin ito ng 30 pieces to 40 pieces. So malaki ang pinagkaiba.
siyempre mas mahal itong pressurized kaysa ordinary. Yung apoy nito ay parang yung apoy ng ordinary na gas stove. So mayroon pa tayong mga kagamitan. Ito yung aklo. Ay, yan din. Aklo. Sanse. Sandok. Ito naman yung paggao. Paggao. Anong Tagalog sa paggao? Basta yan. Basta yun na. Ito na. Ahon natin ng manok. Siyempre ito yung pansala natin sa mantika para tanggalin yung mga particles malagmag sa Ilocano. Dito natin ilagay. Ito tayo ngayon. Kailangan natin ng lagyan ng mantika. Siyempre ganito yung binibili natin na mantika container. Ang isang ganitong mantika, pagka palm oil ay from 740 to 800 pesos ang isa nito, 17 kilos. Yan. So, dalawang kailangan natin kasi yung isa paglagyan natin ng used oil. Yan. Kailangan natin ng timba na may takip para paglagyan natin siyempre ng arena na timplado, yung breeding mix, lagyan natin dito. At pwede rin na ilagay sa timba yung mantika, pwede rin. So kailangan natin ng dalawang Tupperware, pwedeng bilog, pwede rin yung square na Tupperware. Siyempre dito tayo magkukot ng manok. Paglagyan natin ng tubig o tabo, siyempre kailangan natin ng tong, hipit. Ito yung pansala natin ng arena. Yan, pang kaot natin. Yan, kaot. Yan mga kagamitan. Siyempre ito kailangan natin ng eskaparate, glass case, eskaparate. Yan. So ang presyo nito siguro ngayon ay mga 2,000 to 2,500 ito. Tagal na to eh. Kailangan ko nang i-repair ito, pa-repair. At ito yung style ng eskaparate ko noong una. Square lang siya. Tingnan natin ng sukat. So ito 14 inches by 14 by 14 ang 14 din ang taas. 14 din ang taas. Ganito yung model ng eskaparate ko noong una. Pwede siyang ilagay sa single. Tuturo ko kung paano ilagay sa single. Nandito yung aking single. Yan, ganyan. So, pwede siyang pang-rubing. Meron siyang lagyan ng tali dito para itali natin. Yan. Yan. Ganito ako nagtitinda noong una. Nagro-rubing ako. Pumupunta ako sa mga barangay. Yan. Ganyan lang kami nagsimula. So, siyempre kailangan natin ng tong. Yan. Ito, mga 40 pesos lang to. So, pagka nagpagawa tayo ng ganito ay mga 1,500. Kung wala pa tayong naipagawang eskaparate, ay pwede nating gamitin ang ganito, ang stainless na tray. Yan. Pwedeng lagay ito dito yung chicken na ito. At pwedeng takpan ng cellophane, plastic. Yan. Yan muna. Ipapakita ko rin sa inyo mga kalakay ang aming model ng cart. Ito yung cart namin. Ako yung nag-design nito at ako rin ang gumawa nito kasi alam ko rin ng mag-welding ganyan. So ito siya.
So kunin natin yung sukat. Yan. 26. Yan, 26 ang width. 56 inches ang length. Ang height niya ay 28 inches ang height. So ganito yung model niya. So dito ilalagay yung burner, dito naman yung escaparate, salamin. So dito ilalagay yung breeding mix. Dito tayo magtitimpla para malapit sa ating lutuan. Yan. So ito nakapanto pwedeng i-clip ito Yan. Pwede nating ilagay dito sa loob yung mga kagamitan natin tulad ng plastic, yung mga papel dito sa loob. Yan, sige. I-flex natin yung harap niya. Yan, yung harap niya. So linagyan lang natin ng pampaganda yung wallpaper. Wallpaper lang yan. Lagay ng aking misis. Dahil matagal na ito mga 6 years na ito. Mga 6 years. Marami kaming ganito cart. Iba't ibang mga design. So guys, dahil sa ito ay medyo luma na, syempre kailangan natin na pintahan ulit. So kanina ay hinugasan ko ito para matanggal yung mga manti-mantika niya, para kumapit yung pinta. So medyo pintahan natin para medyo maging bago ulit. Kailangan i-maintain natin yung kailangan laging malinisan para tatagal yung cart natin. Mga kalakay, ang isa pa natin na dapat na gawin sa ating pagninegosyo ay siyempre gawin nating legal. So ilakad natin yung ating permit, business permit. Kailangan natin ay cedula, barangay business permit, DTI, ganyan ilakad natin para maging legal ang ating negosyo. Mayor's permit, siyempre yan ang kailangan. At para mas magandang ating negosyo, lagyan natin ng pangalan. Siyempre pag mag-negosyo ka, may pangalan dahil yun ang hihingin ng DTI, kung anong pangalan ng business mo at anong location. Yan, kailangan pumili tayo ng magandang location. Saan ba natin pwedeng magtinda. Yan. At kailangan din natin ng tarpaulin. Maganda kung may tarpaulin tayo, pag may pwesto tayo. Ito, ganito. Yan, tarpaulin. Mas magandang tingnan ng pwesto natin. So that's it, mga kalakay. Sana nakapulutan natin ng kaunting idea tungkol sa pagninegosyo ng fried chicken. At maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay mag-ingat tayong palagi, stay safe, at ganun din, kung bago ka sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-hit ang notification bell para updated ka sa susunod ko pang mga video. So that's it, maraming salamat mga kalakay.
Bye-bye!